sa atong unang pagbasa hisgutan diri ni San Juan nga mahimo gid tang bakakon basta moingon tang nahigugma tas Ginoo pero nagdumot ta sa atong isig katao. Lingyay mong tupad ing na bakakon ka. Ing na ba yung tupad? Pasabot ana kanang gasigig simba unya nagsigi pagyog misa sama aning nagwali karon unya dunay mga tao nga ilang gidumtan, dunay mga tao nga dili nila dawaton nya magsigig ingon, Ginoo, I love you Lord, you are my God, you are my everything. Unya gasigig dumot sa iyang isig katao, mga bakako na magsige pagyog brunda, magsige pag rosaryo, kubalo na kaigtuhod, daghan pa kayog mga debosyon, kada adlaw na agyoy kaugalingong debosyon, pero siging kusmod sa naong ngadtos nangutang nila, kay katulo na lang nagpasko, wa sa gyud ni partial ang nangutang, kana bakako na nga tao. Nilingi ag usab imong tupad ing na maningil pa kag utang ing na kuno na sige pa kag paningil anang utang. So unsaon man nato mga igsoon pagpakita gyud ang tinuod natong gugmas Ginoo naa gyud sa atong pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo gugma man, nakasintro man gyud gugma, nya apil man sa paghigugma kanang kaaway, mo nang wa na gyud tay kaaway basta nahigugma tas Ginoo. Di ba simple kayo ang logic? Dili na kinahanglang ato pa ng lalison og maayo. Nang malipay ko anang atong mga naa sa Congress, naa sa Senate, kay maglalis na sila kanang naas korte, na ipipila nila di noon tanan, lalis silang maayo dito, insultuhay, pero inighuman, mag-inagbayay raman sila, mag-kopi-kopi raman na sila. Muingon raman na sila, walang personalan paniro ha, walang personalan, ana ganing trabaho lang ito. Kanang ana ba? Ipapriso nimo, nya suod lang yapon mo kay ipapriso ka kay sadaan man ka. Ana, napamatud-an man kang sadaan, imo man yung gikurakot ang flood control o kaha ang mga budget sa atong medical or sa military or sa education or sa kanang farm to market o kaha usahay pa gani kurakoton pa ang budget para sa mga kaning mga naigo bitaw sa mga kalamidad. Kadaghan na ito mga issues una, panahos Yolanda, amot panahos Odit baka, panahos mga linog, na idaghang mga gipanghatag, nasa iakyos nga, gikurako, tanguban, ingon, gipili-pili lang ilang suod. Ano? Wadi mo kadungog ang mga isyu ha? Unya, og mapriso katungod ana, di. Kanang mga confidential fund, inana, umapriso ka, napamatud-an, pero dili ta mag-away. Ug maigo ta sustisya, di lang ta mag-away. Na mga asawa, maingon kani akong bana pa din, musuyok, niya, giunay pag-rape, akong anak, ako ning ipapriso, nako, sure, ipapriso, yun. Pero out of love. Out of love. Aron di ka maimperno. Biyon sa man papapriso sa imong bana nga nang rape sa imong kaugalingong anak. Unya out of love. Unsaon man? Hibaw mo. Wa sa mo kibaw. Nya gusto mong tudloan. Ingna nga to imong bana, dong I love you mo nang gada kog pulis. Nabuang ka day nganong love you nya gada man ka ning pulis. Tungod kay di ko gustong mapunan pa nimo ang imong sa kay nahigugma ko nimo. Mo nang
akong gida ang pulis aron mutabang siya nga dili na mapun-an ang imong sala dinhis atong balay kay basig baliko na sa tunimong kamang atong anak mo nang di ay pulis aron adto nakamaghigda sa prisuhan. Ngamingon sa na imong bana, salamat dayha sa imong tabang, hindi kagawas nako patyon tamong tanan. Mga animal mo, ana man ginaingon ana, hulga-hulga, bantay lang mo ninyong gibuhat, makagawas lang kong animala mo, ana, hutdon tagid mo. Nya unsa may imong isulti? There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Dong, kung makagawas na kapuhon o imo ming patyon, mas bali pag magpakamatay ko para nimo kaysa magtanaw ko magsigi kag pakasa. I love you very much. Nindotan, ano? Ang saman, okay na. Mao man gunay gibuhat ni Kristo god. Giingnan man siya, sige ron. Sige higimig sulti. Patyon gyud kanamo. Nya unsa may gisulting Kristo? Amahan ko, pasayloa sila kay wa masayod silang gibuhat. Pero kay nasayod man ko, itug-an ko gyud ni. Mao na diri sa atong ebanghelyo, gitag-an ni Simeon na kining bataa si Jesus mao ni ang magpaila sa kamatuoran nga maoy kahayag sa kalibutan unya supakon siya sa daghang mga tao. Dili lang supak na gikuan siya, gilalis. Supak yun nga, gipatay gid siya. Mo nang giingnan ni Simeon si Maria, ang espada, mura unyag, ang kasakit, mura unyag espada nga mutusok sa imong kasing-kasing. Kay supakon man, kanimuwali tag kamatuoran, ana, mabutang kita sa placard. Ana, lagi. Ay, pipila nga mo takes na ko. Pader nga nung magsigim kag hisgot og politika nga na may separasyon ang simbahan o ang gobyerno. Ako sang gitubag, nga no man lagi magtukod mig simbahan, ngayo man lagi mig building permits gobyerno. Nga no man lagi mamutol mig kahoy diri sa simbahan, dakpon man lagi mis DNR. Na separasyon man kani. Di ba? Ingnon man mi wa man mo'y permit nga mamutol ka. Mangural mi dinis among yuta. Mangayo man lagi tag fencing permit. Separasyon man ka. Wa tay but-anay. Oy di na maooy. Ang tinuod sa usa lang ka aspeto ba? Mosait lang kong example nga di gyud pwedeng magsagol ang simbahan o ang gobyerno. Para nako, mauni tingali ang gipasabot nga sa pag-manage sa affairs sa gobyerno, sama ng pagpangulikta og mga taxes sa mga tao, ang mga balaod nga ilang himuon paghimo ang mga taxes unya og makulikta na ang paggamit ni ana og unsay gamitan asa na ipahigayon. Ang pag-manage sa atong funding gikan sa mga taxes, exclusive na sa mga government officials. Wa gid mi labot ana. Ang amo sang pagpangulikta din hisod sa simbahan, ang mga donations o ang pag-manage ni ana para sa mga affairs sa simbahan, way labot ana ang gobyerno. Administrative and governing functions ang simbahan o ang gobyerno dili pwedeng magsagol. Di ba? Pero sa moral dimensions, mag-abot diha ang simbahan o ang gobyerno. Pasabot, kung doon na mga binuang ang paggamit sa taxes sa gobyerno, muhisgot na ana ang simbahan kay moral aspect naman na. Kung ang pari mang-rape na sa lector,
sa youth or sa sakristan, mangilabot na ana ang gobyerno. Munang nangapriso ang mga pari. Gipangkiha ang mga pari. Kay naa naman na siya sa moral dimension. Mag-abot maning justice, ang legal o ang moral, mag-abot diha sa aksyon. Muna mag-abot kita. Kay maura man ang tawhana ang atong giatiman. Kamo, maurasan mo ang magbubuhis. Ako, magbubuhis ako. Ang akong kolekta, akong stipend, way buhis. Pero ang akong gigamit tanan, pulos ko nagbayad og buhis. O di, muhisgot sa ta, mutudlo sa ta. And truth is all encompassing. Mausakto ba ng pagkaworda? Ang kamatuoran, mulatas na siya sa gobyerno o sa simbahan. There is only one truth in life. Truth is always truth. Kung nangalusno ng flood control kay substandard o kaha ghost projects, di ta mo hisgot ana nga maapil man ta dinhi sumagod karon no. Pila man nato ka mga parishioners ang nangamatay tungod sa baha. Nya di ta mangilabot ana. Pila kabuk mga balay, mga properties na nga daot, mga bot dinhi magsigi ta og hangyo nato. Tabangi mi ani pader, tabangi mi ani wa na mi balay, wa na mi balay. Di ta mangilabot ana. Kuan naman na. Moral dimension naman na. Moral responsibility. Both the government and the church should do something. Munas Mother Teresa, paggubat, niadto siya war zone. Ingon siya sa obispo, adtuon ako ng gagubat kay naidaghan diya mga bata o mga tiguwa nga di nakalakaw o masakiton. Akong i-rescue. Ingon sang obispo, nabuang ka diha, maigo kas bala. Ingon siya, magdakog bandirang puti. O pag-announce yun nga si Mother Teresa mo adto dito kay manguha siya ato mga tiguang o mga masakiton o mga bata, nag-ceasefire ang bawat kuan sa ceasefire sa tag 24 hours mantingan lito kay musod si Mother Teresa, paggawas Mother Teresa gubat na sad sila ana sa to pagrespetuhan nga naman kay dunay moral responsibility ang simbahan pagluwas sa katauhan, physically and spiritually. Mausa na ang gobyerno, ay sa ninyo ibaliwa ang among spiritual aspect. Kay magsigi lang niya mo dihag pamakak, magsigi na lamog tabon-tabon anang kamatuoran, unsa may mahitabo sa mga taong lagot na kaayo, nga maura man sanay manimba. Kung ikaw naigo ka sa injustisya sa atong mga pangagamhanan, mamayor man, kapitan man, gobernador man, nya magsigi kag simba din ni kusmod kay kag naong. Unsa may batio namo diri nganong gakusmod ka nya sa una unta smiling man ka. Nya di na ka mohog kolekta. Ni man gamay. Gamay na kita kolekta to ning susihon nganong ni gamay man ni. Uy, na naglagot naman di ay ni. Perti naman din yung mga laguta niya, punan pas pare nga. Di sa gyud mo, hatag bisag 5 kilo nga bugas. Sige hinugsikan koleksyon, ana, samot. Kusmo na yung ignaw. Niya, magsigig ingon nga naatay project. Niya, nangalata na lang ang tarpulin. Wa, gyud mo barog ang project. Daghan na kayong gikolekta. Na mo samot, mo ingon na sa itong nisimba. Parihala mo. Parihala mo, ghost project lang yapon. Arita simbahan, ghost project. Aritas gobyerno, ghost project. May mong pakungo na inyong mga o. May lang mo tabi. Pero di mo ka mo mubuhat. Ana. Nya, di ta mag-abot diha. Mag-abot ta. Mauna, magkoreksyonay ta. Magtinabangay ta. Na inidangop na to din kay gihinginlan kuno siya siyang ginikanan. More than a month ago. Ako na lang yung mensyonon iyang diya iyang senior citizen ID. Si Rafael Inquito Nigre. Taga Binaubaw, Bantayan, Cebu.
Natao siya September 17, 1964. Ako November 24, 1963. Maguwang ko niya usa ka tuig. Niya nihangyo siya diri pag-abot niya atong mga more than a month ago. Nihangyo siya nga mo trabaho. Niya kaning atong pagtukod og mga balay, ako siyang gi-reserve ingon ko basig mo qualify ka, apply lang mo niya kung magsugod nami. Niya wa man koy kaabutan father. Nako adtos barangay. Ning adtos barangay. Pag-abot sa barangay, ingon sang taga-barangay, pwede ka dinhi mo higda-higda, aning dapit dinhi, ngita lang tag-suok-suok, pero wa may ikapakaon. Pader, mukahigda ko dito, pertirbang lamok, pero wa may pagkaon. Nako, dinhi lang ka mukuhag pagkaon. Ug ang katapusan niyang kuhag pagkaon gabi, ikaon siya diha. Niya pagka alas 2 sa kaadlawon ganiha, giatake o karon namatay. May he rest in peace. Nangita pa sila tagtungod kani si Rafael Inquito Negre. Kinsa ninyo ani ang tagtungod? Palihog i-claim diri. Di ani ron sa atong RHO man tingalin abas RHO. Di diri sa Compostela. Ari alami diri. Kay ato na ginunta ni siyang tabangan para makakuan kay able pa man kay siya, bisag unsa kunong trabaho nga gabi ning kuha pag itong pagkaon. Ang ako lang natandugan kay sigihan nila kunong pangutana sa dihang giatake na. Ang katapusan kunong gilitok na nga ningon kuno Father Siano. Ikaw gyud Rafael imo jud kong giapil-apil. Ningon ko nung Father Siano mo, kung nagisulti ron dito, ingon nga, ang katapusan nga nalitok Father Siano, niya, namatay dayon siya. Wa ko kay bao, o ningon mo siya, why ayos Father Siano? O ningon baka siya, sunod na ko Father Siano. Wa ko kay bao, basta Father Siano ro may gisulti. So, mga igsoon, kining mga tawhanang yan, hindi di na nato maihap. Libuan na ka mga tao. Sukad pa ko dito sa San Vicente Ferrer. Daghan kay mga tao muanhin nato susama anig kahimtang. Unsa may among tawag diha bisag inyo ng pangutan-o ng taga-opisina, ang gitudlo nako nila na ana gani mga ingon ana ang atong itawag Jesus. Nya pasuwata dayon. Mo na inignay daghang suwat diha, mo text din na sila kung tuwa kos gawas, Father, di anay daghang suwat ang mga Jesus. Nigtanaw nako wa gi ayo ni mga Jesus. Mo pay minus kay tagkolekta pero di man kita gusto nga mulakaw nga dili makada. Ato magyung tagaan. Mo nang mag-average ta dinhi og charitable expenditures og mga 1.5 million kada buwan. Mo na makatabang-tabang ni Jotay ang akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod kay matagaan man sa tag na income makatabang-tabang yun. Apil na ana ang mga scholars, apil na ana ang atong mga simbahan sa dusahay, mga communities nga mangayo nato nga nasa sila mga affairs ngadto sa mga religious communities. Ato man ginang itabang mo na mo average kita og mga 1.5 million kada buwan. Nga imagine ninyo pila ray atong kolekta dire. No? Mo nang do na gitay negative nya usahay ang ato mga workers mag 4-day work ra sila nga bayaran. 7 days ang ilang trabaho pero 4 days ra ang bayaran. Apil sad ko. Usahay akong stipend, akong i-divide into 7 nya ang 4 shares ra akong kwaon. Uli sad nako ang 3 shares para makapuno-puno sa atong operating expenses. Salamat arong December kay dako-dako tag kolekta misa de Gallo. Nay ato parong initial ang gross nato da atong kaning kuan kaniniya. Unsa ditawag ani? Tree of gratitude da sa ikhat og kolekta nato gross lang niha ning
kita na taog 3.3 million. Natong expenses mga 4 million raman. So nananghid ko sa atong Finance Council o Pastoral Council nga pwede ba akong computan og 13th month pay ang atong mga staff, ning okay man sila na ato nang na-release ang 13th month pay. Na ambot wa baka man nagtungit ning mga kanahang dagko. O niya karon na sad before mo ending tuiga basig mahatag nato ang differential katong tanan nilang na save kay wa tagai katong nag 4 days usahay mag 5 days usahay mag 6 days allowance rami ang wa matagai akong gipa-compute sa atong accounting o basin pa atong ihatag okay ra ninyo basin lang natay kwarta nya ningon ni sila pader savings ra din na namo nako dili oy na timingan lang ana atay kolekta arang-arang. Pero sa sunod, di na savings. Donisyon na gina ninyo sa simbahan. Donisyon na ninyo sa katawhan. O niya, ma-refund din. Kaya na ay arang-arang at kolekta. O di, thanks be to God. Naghigugmay ta. Di ba? Ug mausan ni, na-appeal ni sila. Ang para unta nato spend gidire, masuyop gid ani. Pero dako na biya kolekta. Mag-average good tagod o kolekta din sa ako nang report gahapon, mag-average tag 9 million kada buwan. Sa ato bang tanan na donation, anang slat-slat, niya kolekta, mga pamisa, minteryo, mag-average tag 9 million oy. Kanako na ana, di ba? Sus, dato kay tas tanan pero pobre lang. Mo na ingon nga dato mi pero nagkalisod. Pero nagkalisod mi pero haruhay. Wa mo pasabot ana manindog na ta.